At sa ating pagpatuloy, tayo'y dadako na po sa pagkinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Brother Randel. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po ng aming beloved, Honorable Pastor, Evangelist Wilde Almeida. Salamat pong marami sa dakilang pribilehyo na kami narito malayang magpupuri, magpasalamat sa iyo, O Diyos, yung pag-iingat sa amin. Muli narito kami, O Diyos, dumadalangin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo ng aming pag-aaral ng banal na salita, O Diyos. Alisin niyo po ng mga adlang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, paglulhati, pagparangal ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa tao ng Diyos at our beloved Honorable Evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. At pag-alala po sa mga gintong aral at turo ng ating minamahal, ginagalang na Stand Pastor Linas Almeida, sa lahat po ng kanyang beloved children, at sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran, magandang gabi sa lahat. Praise the Lord. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan. Praise the Lord. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Hebrew chapter 12, verse 14. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 12, ang talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sa gabing ito, mga minamahal, ating pong talakayin, mga minamahal, ang salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na qualifications. Mga minamahal, qualification for the rapture. JMCIM. So tayo pong lahat, mga kapatid, ay gusto nating makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung tinatawag na rapture. So malimit nating napapakinggan sa mga pangangaral ngayon, maging sa mga television, maging mga minamahal sa lahat ng gawain, pinag-uusapan na tinatawag na rapture, JMCIM. So mga minamahal, ito'y mangyayari, mga minamahal, at ang sabi po ng Biblia, hindi magluluwat. Amen. So, pag-aralan natin yung tinatawag na qualification for the rapture. Ano po yung mga kwalipikado na pagbabalik ng mahal na Panginoon? Ito'y napakalaga. Amen. Halimbawa, kung ikay pupunta sa bansang Amerika, merong mga tinatawag na requirements. Amen. Mga kinakailangan nimong gawin, i-produce, mga minamahal, para ikaw ay maging kwalipikado, mabigyan ng visa papuntang Amerika. Gayun din sa bansang Canada, sa bansang Australia, sa iba't ibang bansa, meron silang mga requirements. Amen. So ang ating pag-uusapan ngayon, hindi yung ibang bansa, kung hindi yung rapture. Amen. Yung pinakamalagang bagay na dapat nating maintindihan. Amen. Mga minamahal sa ipon ng Biblia, what are the qualifications for the rapture? Sa ating nabasa sa Hebrews chapter 12, verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. So kinakailangan yung tinatawag na holiness. Holiness is being separated from sin. Amen. And being set apart for God. Ang holiness, ito po ay paghihiwalay sa kasalanan, at ang iyong buhay ay para na sa Diyos. Amen. So ito po, ang ulitin ko po, holiness is being separated from sin and being set apart for God.
Itong ginagawa natin ngayon, ito'y tinatawag na holiness. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo nagpupuyat sa sayawan, sa disco, sa inuman, ebarsiman. Kundi tayo nagpupuyat ngayon sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Being separate from sin and being set apart for God. Ibig sabihin, ang buhay natin ay para na sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, without holiness, no man shall see the Lord. Ang taong walang kabanalan ay hindi makikita niya ang Diyos. Ano po yung kabanalan? Being separated from sin and being set apart for God. And it is to be close to God. Amen. Close ka sa Diyos. Close ka, ikaw mismo ngayon. Close ka ba sa Diyos? Close ka ba sa mahal na Panginoon? Ibig sabihin, close to God. Malapit ka sa Diyos. Amen. Pag sinabing malapit ka sa Diyos, close mo ang Diyos. Ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Yun ang ibig sabihin ng close to God. Ibig sabihin, ginagawa mo ang utos ng Diyos. Another thing, mga minamahal, to be like Him. To be like Him, kagaya ng Diyos. Ibig sabihin, kagaya ka ng Diyos sa pag-iisip, sa gawa, sa salita, amen. Yun ang sinasabi ng to be like Him. And, mga minamahal, and seek His presence. Inahanap mo ang presensya ng Diyos. Amen. Ang taong mahanap sa presensya ng Diyos, yung taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao nga malapit sa presensya ng Diyos, yung mga tao, mga minamahal, ang kanilang buhay ay nasa patnubay ng ating mahal na Panginoon. You seek the presence of God. Kagaya ng ganitong pagpupuri natin, inahanap natin ang presensya ng Diyos. Amen. Alam ko po, ang iba sa inyo ay galing sa trabaho at pagod ang inyong physical na pangangatawan. Subalit narito tayo, inahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yun po yung bibig sabihin ng holy o holiness, mga minamahal. To seek His presence, mga minamahal, at ang sabi po ng Biblia, righteousness and fellowship with all our hearts. Amen. Righteousness, katwiran, and fellowship with all our hearts. Buong puso tayo narito, mga minamahal, inaalay natin ang ating buhay para hanapin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ang sabi po ng Biblia, and fellowship, mga minamahal, with all our hearts, above all mga things, mga minamahal, holiness is God's priority for His followers. Ito po ang prioridad ng Diyos para sa kanyang mga tagasunod. So kinakailangan natin ang holiness para maging kwalipikado tayo sa tinatawag na rapture for the church. Amen. Para kung babalik ang mahal na Panginoon, ikaw ay ready. Another thing, ano pong qualification? Sabi po ng Biblia, if any man be in Christ, amen. Ang tao na kay Kristo, hindi pinag-uusapan anong reliyon mo meron ka. Walang kwenta ang reliyon, amen. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas kung ikay membro ng reliyon. Ang sabi po ng Biblia, if any man be in Christ, so ang tao kailangan na kay Kristo, amen. Na kay Kristo, hindi sa reliyon. Dahil pagdating ng araw, walang reliyon na makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas sa atin kung tayo po'y na kay Kristo. Amen. If any man be in Christ is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ang tao mang na kay Kristo'y bago nang nilalang. Ang mga bagay na dati lumipas na, ngayon siya'y naging bago. Amen. So ito po ang kinakailangan para maging qualification o maging kwalipikado tayo sa rapture. Una, be holy. Sabi po ng Biblia, be holy for I am holy. Be holy in all manner of conversation. Amen. Maging banal tayo sa lahat ng ating mga panggawi. Sa Bisaya pa. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, maging banal. Pangalawa, be in Christ from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kindly.
From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, ang talata 17. Kaya to ang sinaman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At sabi po ng banal na kasulatan sa ating nabasa, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So kinakailangan be in Christ, mga minamahal, tayo po'y maging kagaya ni Kristo. Be like Him. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, be worthy. Luke chapter 21 verse 36. From the book of Luke, chapter 21, verse 26. 36. Verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. Lucas, Kabanatang 21, talatay 36. Darapat mga puyat kayo sa bawat panahon na mga daing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito sa nangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Palapakan po natin ng malakas ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape. Amen. So kinakailangan be worthy. Maging karapat-dapat tayong nakamakatakas. Sabi po ng Biblia, be worthy. Ibig sabihin, walk worthy before God. Amen. Lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Lumakad kang ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon para hindi sayang ang ating paglilingkod na ito. Amen. Sabi po ng Biblia, watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape. Kumbaga mga minamahal tayo tapatakas. Worthy to escape. Like during the days of Lot. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, nang sila'y tumatakas, ang sabi ng Diyos, sa kanila huwag kayong lumingon. Amen. Sabi ng Biblia, huwag kang lumingon. Kapag lumingon sila, hindi sila makaliligtas. Abang umuulan ng apoy galing sa langit, asupre, sinusunog yung syudad na kanilang tinitirhan. Dahil sila'y matuwid, hindi ligtas sila ng Diyos. Ganon din sa ating panahon. Amen. Sabi ng Panginoon, huwag kang lumingon. So the tragic error of Lot's wife, mga minamahal, was placed her affection to the earthly society rather to heavenly one. Amen. Ang mali ng asawa ni Lot, lumingon siya. Siya'y naging aliging asin. Bakit? Yung puso niya nandoon sa Sodoma at Gomorrah. Amen. Ganon din sa atin. Kinakailangan maging karapat dapat tayong tumakas. Worth it, accounted worthy to escape. Sikapin po natin maging karapat dapat, mga kapatid, sa pagkatawag sa atin. So worthy, be worthy. Sabi po ng Biblia, huwag nating ilagay yung puso natin dito sa mundong ito. Amen. Kapag ang puso mo nandito sa mundo, minsan malungkutin ka dahil, mga minamahal, nandito yung kayamanan mo, nandito yung puso mo. Sapagkat kung saan yung puso mo, nandun yung kayamanan mo. Kung ang kayamanan mo nasa langit, nandun yung puso mo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sunod mga kapatid, live and walk in the Spirit. Tayo po'y lumakad at mabuhay sa Espiritu. Amen. Sapagkat ang nabubuhay sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ngunit ang nabubuhay sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 19 up to 21. Kindly. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are this:
adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, adultery, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Amen. 21 to 22, kindly. Chapter 22, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Galatia, Kabanatang 5, ang tala 17 hanggang sa unahan. Sapagkat ang laman ay nanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban naman, sapagkat ang mga ito ay nakakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Darapat kung kayo'y pinanubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang magawa ng laman at sa mga bagay ang mga pakikapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga papanibugho, mga pagkakalitan, mga pagkapi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang katulad dito, tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huling talata. Amen. Every shout, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So ito po ang sabi po ng Biblia, now the works of the flesh are manifest. Hayag ang gawa ng laman. Everybody say amen. Adultery. Adultery, ibig sabihin, mga minamahal, yung pag-commit ng adultery, fornication, pagkikilawas, mga minamahal, uncleanness, karumihan, kasama na yung mga bisyo, mga minamahal, pag-uncleanness, karumihan, although yung cigarette, hindi mababasa, pero kasama yan sa uncleanliness. Everybody say amen. You are the temple of God and the Spirit of God is in you, sabi po ng Biblia. If any man defile the temple of God, God will also destroy you. Ayaw ng Diyos. Ever see amen? Lasciviousness at mga bagay na ito, mga minamahal, sabi po ng Biblia, idolatry. Pagsamba sa mga larawan, pagkukulam, galit, puot, ever see amen? Mga minamahal, at envying, murders, pagpatay, pag-inom, mga minamahal, and such like of these things, which I tell you, sabi po ng Biblia, they do such things shall not inherit the kingdom of God. Ever say amen? Ang gumagawa ng mga ganong bagay ay hindi makakakita o makapasok sa kaharian ng Diyos. So tayo po'y, we must live and walk in the Spirit. Ever say amen? Tayo po'y mabuhay sa Espiritu. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, mga minamahal. Against such there is no law. It means to say, you are not under the law, but you are over and above the law of sin and death. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So lumakad tayo sa Espiritu, sabi mo ng Biblia. Walk in the light, lumakad tayo sa liwanag, walk in the Spirit, be without spot or wrinkle. A glorious church shall be brought to heaven without blemish, without spot, without wrinkle, walang kapintasan, walang ikasaway sa Bisaya pa. Ever see man? Yan ang iglesia ang dadali ng Diyos. Kaya kailangan tayo po'y maging ready. I-prepare natin yung ating mga sarili na tayo maging handa. Ever see man? So ito po yung tinatawag na qualifications, mga minamahal, for the rapture. Napaka-importante maintindihan natin at ipamuhay natin sapagkat kung gagawin natin ito anytime na kung babalik ang Diyos, kasama po tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever see amen? So mga minamahal, tayo po ay pinapaghanda ng Diyos. Sabi po ng Biblia,
lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin. Amen. Tayo po'y tinawag ng Diyos, lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin. Ibig sabihin, ipamuhay natin ang kalooban ng mahal na Panginoon upang tayo maging handa sa pagbabalik ng Diyos. Amen. Malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Anytime, mga minamahal, hindi natin alam kung kailan, but the Bible says, no one knows of His coming. Amen. Walang nakakalam sa pagbabalik ng Diyos. Ibig sabihin, maging ready lang po tayo habang tayo nag-aantay sa mahal na Panginoon. Napakaganda ng mga panaginip ng mga kabatiran. Amen. Nakita niya doon sa langit, nakaputi, mga taong nagpupuri sa Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yan ang mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ibig sabihin, this church, mga minamahal, kwalipikado sa kalooban ng Diyos. Amen? Qualify ang church na ito para sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ihanda natin yung ating mga sarili, gawin natin ang kalooban ng Diyos para hindi masayang yung ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Dapagat mga minamahal, kung tayo po'y nabubuhay sa laman, hindi natin makikita ang karya ng Diyos. Amen. So we must walk in the Spirit. We must live for the Word of God. Amen. Kinakailangan lumakad tayo sa kalooban ng Diyos at lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, ihanda natin ang ating mga sarili. Napakapalad natin, mga kapatid. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Nandito ang Espiritu ng Diyos. Tayo po, abang nandito ba ang church? Nandito ang Espiritu ng Diyos. Dispensation of grace na pang biyaya, tabag ng Diyos. Hindi man tayo karapat dapat, subalit nanatili rito ang pangunawa ng Diyos sa atin. Nanatili pa rin dito ang presensya ng mahal na Panginoon. Pinaperfecto tayo ng church, bagamat meron tayong mga pagkukulang, mga kahinaan, subalit habang tayo nagpapatuloy, nandito ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil nandito pa tayo sa dispensation of grace and the Holy Ghost. Nandito ang Espiritu ng Diyos, nagpe-perfecto sa atin, nagre-revive sa atin ng mahal na Panginoon. Pinapalakas tayo ng Diyos, habang tayo dumadalo, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Habang tayo nagpupuri, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nandito ang habag at biyaya ng Diyos. Nandito ang church ng ating mahal na Panginoon. Ihanda natin ang ating sarili. Huwag nating pabayaan ang ating paglilingkod na ito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Be holy in all manner of conversation. Magpakabanal tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, upang hindi tayo maiwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin natin, mga minamahal. Take my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Hallelujah. Ipabot natin sa Diyos ang ating pasalamat, mahal na minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And realize that within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give my life completely, Lord, to take my life a living sacrifice. Hallelujah. Knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach the place. Hallelujah. How little I have given up to you.
research your room. I love to give my everything to you. Make my life a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realize at last within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am. Yes, Lord, I give myself, hallelujah, Lord, to you. Take my Hallelujah, hallelujah. Living sacrifice, knowing it's the least, hallelujah, make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. A living sacrifice, Lord, make my life a living sacrifice, holy and acceptable I can do. Hallelujah, we love you, Lord. A living sacrifice, holy and acceptable to you. Living sacrifice, knowing it's the least. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. A living sacrifice, holy and acceptable to you. Cannot be content until With I you, Jesus, hallelujah. I know With you, Jesus, hallelujah. Lord, break on my will, Make my desire wrong. I love to give my everything to you. A living sacrifice, knowing it's the least that I can do. I'll make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. A living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Daling ko Diyos. Purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang dumulog sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal
Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin namin ginagalang at minamahal na Evangelista Willis Radalmeda, narito kami nagpapasalamat, O Diyos, sa dakilang pribileyo na tinawag kami, pinili upang maglingkod sa iyo at magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, subalit kami yung kinabagan, O Diyos, hallelujah. Ihanda mo kami, O Diyos, gawing karapat-dapat, palayain sa mga kainaan, gawing karapat-dapat sa pagsalubong sa iyo, Mabanal. Dalangin ko, pagpalain mo kaming lahat, hawakan mo kami, pagpalain kami, O Diyos. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong malapit ang pagkabalik. Pagpalain mo kaming lahat sa lahat ng bagay, Mabanal. Dalangin ko, tulungan mo kami mga karapat-dapat, O Diyos. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo digit sa spiritual, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast out po natin ang mga karamdaman. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Willis Radalmeda, aming ginagamit, mahal na Panginoong Yesus, sa iyong banal na pangalan, O Diyos, at aming sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga pag-alinlangan, mga problema, mga panulapaypay. Hallelujah, lust of the flesh, lust of the eyes, carnal-minded, cast out in the name of Jesus, anger, hatred, cast out, lukewarmness, cast out, vices begun in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, be blessed and be strong in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang papuring pasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y lumuksot, sumigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you po. Ating pong mga announcement, mga minamahal, tuloy-tuloy pong ating banal na gawain. Araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw po ng Miyerkules, ang ating gawain ay alas 4 hanggang alas 8 ng hapon. Gabi, Friday 6 to 11 at Sunday 10 to 3. Yan po ang ating mga announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at wala na tayong ibang announcement. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo ay dadako sa ating closing prayer. Praise the Lord. Ating beloved Brother Larry Delbo. Praise the Lord. God bless you, beloved. Ada President Nilo Miranda. Mga minal malangin pa siya na tatapos. Dakilang magpala po ng mga Diyos, makapangin sa lahat. Sa pangalan pinakmamalapang Isus, maraming salamat po, malapay sa gabi ito. Sa natapos ang gawain na nalangisan, malapay mo. Salamat mo sa paglangis mo, nasa simula, malapay sa mapag-imisi sa luto. Sa luto makalangit, malapay sa joyful song, solemn song, malapay noon. Sa mga kapatiran, sa kanilang patotoo, malapay noon kung paano po sila pinagpala, mula po sila naglingkod sa inyong ministry mo sa ministry ito, malapay noon. Purihin ka, malapay noon. Salamat din po, malapay noon. Sa mga choir, malapay noon. Sa pagpaliwanag sa kapatandog, sa mga kapatiran tapat nga nabibigay siya ng kapatandog, na kinigingamit mo siyang banal na gawain, malapay noon. Salamat, malapay noon. Amin din salamatan ng mga pagsipresya, patuloy binubuhos magkalikitaan. Napapatunay kayo sumasama. Kami sinamahan mo, malapay noon. Lalo hit, malapay noon, banal na silita. Dala po sa aming walang aral. Sa gamit ng silbing pagkain, sa aming kaluluha, malapay noon. Nagbibigay kalakasan sa paglingkod namin. Siya purihin ka, malapay noon. Sa gamit ito, kami pwede madalangin po. Sa dalangin, pinaginagalang mga pastor. Willis Radal, malapay noon. Tulungan mo kami, malapay noon. Pahawakan mo kami hanggang siya malapay. Pagbabalik malapay noon, hallelujah. Tulungan mo kami, huwag malaway po siya. Pagkusipin kasi kayo pagkalumos sa amin, sa paglilingkod namin siya malapay noon. At sa aming temporary paghihiwalay, malapay noon. Ihiwalay mo bawas siya, may dakilang presensya, isuma sa amin. Samahan mo kami siyang pag-uwi, malapay makarating kami, malalahati sa kanya-kanyang tahanan, malapay noon, na lang baon ang pag-ibig, isa yung magmumula po siya, malapay noon. At susunod gawain, malapay, ibalik mo bawat sa amin, malapay noon, sa araw ng linggo, upang ikaya mo sambahin sa Espiritu at katotohanan ito, iyong samot dalangin sa matamis at makaparingan ang pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Amen. God bless po. Amen.